Nakatagpo si Kang Taesan ng puntod ng isang mandirigma sa loob ng isang kakaibang silid. Nababalot ng kakaibang hiwaga ang puntod na ito na wari bang tumatawag sa mga nakakatuklas nito. Hinawakan ito ni Kang Taesan at gaya nga ng hula niya, hindi ito pangkaraniwan. Sinabi ng sistem na nadagdagan ang kanyang stats sa pagkakadiskubre ng puntod na ito. Bigla namang naalot ng usok ang puntod at biglang may lumabas na kakaibang aura. Nagtipon ito sa isang bahagi at nabuo ang espiritu ng warrior na nakalibing sa puntod na ito. Magiliw siyang binati ng espiritu ng warrior. Kinagulat naman ni Kang ang mga nangyari, pero bago pa man siya makasagot dito, nagpaalam na ito at muling pumasok sa loob ng kanyang puntod. Naiwang nagtataka si Kang Taesan sa mga nangyari. Pangkaraniwan lang ba itong accessory sa loob ng labyrinth? Para makasiguro, hinawakan niya ito muli, pero gaya ng dati, lumabas lang ito para mga musta at nagpaalam ulit. Naasa naman si Kang Taesan sa ginagawa sa kanya ng espiritong ito. Kaya't muli niyang hinawakan ang puntod para muling makita ang espiritu ng warrior na naninirahan dito. Gaya naman ni Kang, nagsimula na ring maasar ang espiritu at nakukulitan na siya kay Kang Taesan. Mas matindi naman ang pagkaasar ni Kang kaya dinakma na niya ang espiritu. Hindi na nito nagawang pumalag dahil nagulat din ito sa mga nangyari. Hindi na nakikipagbiruan si Kang at alam niyang ang multong ito ay nagbibigay ng quest. Piniga niya ito ng mahigpit para makuha ang sagot na ninanais niya. Nagpumiglas naman ang multo at tuluyang nakaalis sa pagkakahawak ni Kang. Nagagalit ito dahil hindi marunong rumespeto si Kang at basta-basta na lang nang hihingi ng quest. Tinanong niya kung kilala ba siya nito at anong karapatan niyang magmataas sa kanya. Alam ni Kang na isa siyang mandirigma na pumanaw sa loob ng labyrinth. Kinainis naman ito ng multo dahil pinapadali na ng sistem ang mga bagay-bagay at hindi mo na kailangang maghirap para lang kumuha ng impormasyon. Tinanong naman ni Kang ang multo kung wala ba silang sistem noon dito sa labyrinth. Nang asar lang ang multong ito dahil meron ng sistem noon papagkatao ng labyrinth. Nagsisimula ng mawirduhan si Kang sa multong ito. Kakaiba ang ugali nito kumpara sa mga naunang NPC na nakilala niya dito sa loob ng labyrinth. Madaldal ang multong ito at mukhang bugnutin. Diniretso naman na siya ni Kang kung may ibibigay ba itong quest o wala. Muling nagpakilala ang multo. Sinabi nitong isa siyang espiritu ng isang magiting na mandirigma at nakabind siya sa lugar na ito para bigyan ang mga kagaya ni Kang Taesan na adventurers ng quest. Ganun pa man, hindi siya nagbibigay ng quest sa mga mahihinang adventurers. Nagtataka naman si Kang kung bakit naghahanap siya ng malalakas na adventurers gayong nandito siya sa mababang palapag. Na-trigger nito ang multo at nagsimula na siyang mayamot. Naasar siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit ang kagaya niya ay nilagay lang sa mababang palapag ng labyrinth. Dahil sa bad mood nito, muli niyang pinaalis si Kang Taesan at sinabing bumalik na lang kung makapasa na siya sa 30 palapag. Hinayaan na ni Kang ang multong ito dahil parang nagsasayang na lang siya ng oras. Nagsimula nang umalis si Kang Taesan palabas ng silid. Habang nagpapaalam naman ang multo, napansin niya ang espadang nakasukbit sa tagiliran ni Kang Taesan. Ang sandatang ito ang umagaw sa kanyang atensyon. Agad niyang nakilala ang espadang ito na nagmula kay Rakiratas. Nagtataka siya kung bakit hawak ito ni Kang Taesan. Sinabi naman ni Kang na nakuha niya ito nang malagpasan niya ang pagsubok ni Rakiratas. Nang malaman ng multo ang bagay na ito, biglang nag-iba ang pakitungo niya kay Kang Taesan. Handa na siyang ibigay ang quest kay Kang, pero hindi na siya pinapansin ni Kang at mukhang hindi na ito interesado sa kanyang quest. Ganun pa man, nagpumilit ang multo at nagsimula na niyang ikwento ang kanyang nakaraan kay Kang. Siya ay isang magiting na mandirigma. Madali niyang narating ang matataas na palapag ng labyrinth kumpara sa ibang adventurers. Maiksing panahon na lang ay malapit na niya itong matapos. Pero sa kasamaang palad, pagkatapos niyang tumalo ng isang malakas na boss, kinailangan niyang magpahinga. Bumalik siya sa 10 palapag upang doon magpagaling at matulog. Mababa na lang ang kanyang buhay, pero hindi siya kayang talunin ng mga monsters sa lugar na ito at malabo ding malagpasan ng mga ito ang kanyang depensa. Pero habang siya ay mahimbing na natutulog, bigla siyang sinalakay ng boss ng 10 palapag. Bukod pa doon, may dala itong sandata na kayang magbigay ng fixed damage sa kalaban. Ito ang ginamit ng halimaw upang wakasan ang kanyang buhay.
Nagingit-ngit naman sa galit ang multo dahil ang warrior na gaya niya na nagawang umabot sa kalaliman ng labyrinth ay napaslang lang ng pipitsuging halimaw. Ito ang dahilan kung bakit siya nagbibigay ng quest sa mga adventurers, at ang quest na ito ay matatapos mo kung mapapaslang mo ang boss ng ika-10 palapag. Kung magagawa ito ni Kang, makukuha na niya ang reward ng multo pero hindi nakalagay sa system kung ano ang matatanggap niya. Hindi naman na ito pinansin ni Kang at tinanggap na ang quest ng espiritu ng warrior. Nang siya na ay paalis sa silid, nagulat siya dahil sinusundan siya ng multo. Sinabi nito na naninigurado lang ito na matatalo ni Kang ang boss ng ika-10 palapag. Bukod pa dito, nababagot na siya sa lugar na pinaglalagian niya, at ang adventure mula dito hanggang sa ika-10 palapag ay mukhang masaya. Hindi naman makapaniwala si Kang na kailangan niyang tiisin ang presensya ng madaldal na multong ito. Patuloy na nagkukwento ang multo kay Kang habang sila ay naglalakad, bagay na hindi naman kinatutuwa ng ating bida. Naisip naman ni Kang na hindi rin sigurong masama na kumalap ng impormasyon galing sa multong ito. Tinanong niya kung saan ito magmula bago ito pumasok sa loob ng labyrinth. Nung una, hindi ito balak sagutin ng multo. Pero nang makita niyang papaalis na si Kang, nagkwento na siya. Isa siyang miyembro ng isang royal family, at siya ang nakakatandang prinsip, at magmamana ng trono ng kanilang kaharian. Siya ang pinakamagaling at pinakamatalinong humawak ng espada sa kanilang mundo. Ginagalang at tinitingala siya ng mga tao. Kinikilig pa habang nagkukwento ang multo. Pero mukhang hindi ito pinaniniwalaan ni Kang. Nagpatuloy pa ang kanyang kwento at sinabing gaya ni Kang, nalagay din sa panganib ang kanilang mundo kaya pumasok siya sa labyrinth para iligtas ito. Pero sa di inaasahang pangyayari, nasawi siya. Pinaalala naman sa kanya ni Kang na kaya siya namatay ay naglugaw siya sa mababang palapag. Hindi naman natuwa ang multo sa mga pinagsasabi ni Kang. Alam niyang nabigo siya sa kapabayaan niya kaya hindi mawala ang galit na nararamdaman niya. Mawawala lang ito kung makikita niyang nawala na rin ang halimaw na pumaslang sa kanya. Pumasok naman si Kang sa isang silid. Ang silid na ito ay pinamumugaran ng mga goblins. Agad niyang pinana ang ilan sa mga ito at ginamitan ng paralyzing arrow. Iniwan niya ang isang goblin na may kalasag at inatake ito gamit ang kanyang espada. Pero hindi niya ito pinuruhan at binigwasan niya lang ng bahagya. Nang makawala na ang iba sa paralyzing effect, inulit niya ulit ang prosesong ginawa niya kanina. Iniisip naman ng multo na baka may galit si Kang sa nag-iisang goblin na ito. Pero bigla niyang napagtanto na balak lang kumuha ni Kang ng skill. Napabilib naman si Kang dahil alam ito ng multo. Pinagtawanan naman siya ng multo at sinabing wala siyang makukuhang skill sa ginagawa niya. Alam niya ito dahil umabot siya sa ika-85 palapag ng labyrinth. Di naman nagpatinag si Kang sa pang-aasar ng multo at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Patuloy siyang inaasa ng multo kaya hinamon niya ito ng pustahan. Kung wala siyang makukuhang skill, magiging sunod-sunuran siya rito, pero kung meron, sasagutin nito ang lahat ng kanyang katanungan. Tinanggap ito ng multo at dito na nagsimula ang kanilang paligsahan. Sagad-sagaran ang tawa ng multo habang inuutusan niya si Kang taisan na parang aso. Ito ang pangarap ng multo na mangyari sa pustahan nila ni Kang. Iniisip niya ang mga bagay-bagay na ipagagawa niya kay Kang hanggang sa nabubuhay ito. Pinuntahan niya si Kang at tinanong kung hindi pa ba ito susuko dahil matagal-tagal na rin na pinahihirapan ni Kang ang goblin na hawak niya. Tinanong naman siya ni Kang kung alam niya ang skill na duel. Ang skill na duel ay basic skill na kung saan ay hindi pwedeng sumingit ang iba sa laban ng dalawang nagkasundong party. Tanging ang dalawang ito lamang ang pwedeng maglaban habang hindi natatapos ang nasabing duel at ang kahit anumang damage na manggagaling sa labas ay mawawalan ng bisa. Magiliw itong ipinaliwanag ng multo kay Kang. Sinabi naman ni Kang na ang makukuha niyang skill sa ginagawa niyang ito ay similar sa skill na duel. Hindi naman naniniwala ang multo sa mga pinagsasabi ni Kang sa kanya. Bigla namang may lumabas na system window na nagsasabing nagkaroon na ni Kang ng panibagong skill at ang skill na ito ay tinatawag na forced duel. Sa wakas, matatapos na ang pagdurusa ng kaawa-awang goblin na ito. Hindi naman makapaniwala ang multo sa nakita niya. Gumuho ang mga pinapangarap niya mula kanina. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa pustahan nila ni Kang Taesan. Ang skill na forced duel ay may kakayahang puwersahin ang kahit sino na makipagduel sa gumamit ng skill na ito
para mabura ang mga damage sa kanya ng mga negative buffs. Isa ito sa mga maasahang skills ni Kang Taesan. Kinagulat ng multo ang potensyal ng skill na ito at hindi siya makapaniwala na ganito lang ito kadaling nakuha ni Kang Taesan. Hindi siya makapaniwala sa lawak ng kaalaman ng taong kumuha ng kanyang quest. Muling pinaalala ni Kang ang pustahan nila ng multo. Wala naman na itong magagawa kundi sumimangot na lang. Pumayag na ang multo na sagutin ang mga katanungan ni Kang at nagsimula na ulit ang kanilang paglalakbay sa loob ng labyrinth. Habang naglalakbay, patuloy na nagkwento ang multo pero sa pagkakataong ito ay inawat siya ni Kang at sinabing magsalita lang siya kung tatanungin siya nito. Labis itong kinaasa ng multo pero wala siyang magawa dahil natalo siya sa pustahan nilang dalawa. Ganun pa man, hindi nito matiis na niyayabangan siya ni Kang kaya pinagmalakihan niya ito at tinanong kung alam niya ba ang skill na tinatawag na leap. Sinupalpal naman siya ni Kang at sinabing may mas malakas na skill dito na tinatawag na Great Leap. Pumasok na sila ni Kang sa isang silid. Patuloy na nagkwento ang multo habang naglalakad sila ni Kang, ngunit biglang napansin niya na nasa loob sila ng isang secret room. Binubusisi ni Kang ang pader ng silid na ito at sinabihan siya ng multo na nag-aaksaya lang ng oras sa ginagawa niya. Bigla namang may naramdamang kakaiba si Kang sa isa sa mga bloke ng pader na sinusuri niya. Nabuksan ni Kang Taesan ang sikretong pintuan papunta sa ibang silid. Gamit ang skill niyang detection, napapadali ang paghahanap niya sa mga ganitong bagay. Kinagulat ito ng multo dahil hindi niya inaasahan na pati ang skill na detection ay meron si Kang Taesan. Bukod pa dito, napakataas na ng antas ng level ng skill niyang ito. Ang secret room na kanilang napasok ay punong-puno ng mga goblin traps. Pinayuhan si Kang ng multo na mas makabubuting umatras at ipagpaliban na lang ang balak niyang magpatuloy dito. Kinilatis naman ni Kang ang mga traps na nakikita niya at pakiramdam niya ay madali lang malagpasan ang mga ito dahil tulad lang ito sa easy mode labyrinth. Naghanda na si Kang sa pagpunta patungo sa dulo ng secret room. Hindi na nagawang mag-react ng multo dahil sa bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, natapos na ni Kang ang pagsubok na ito. Madali niyang nalagpasan ang mga traps na kanyang kinaharap. Gulat na gulat ang multo sa mga nangyari at mga nakita niya. Tunay nga, kakaibang adventurer si Kang Taesan. Ngayon, mas pinili na muna ng multo na itikom ang kanyang bibig dahil kanina pa siya napapahiya ni Kang. Nakakuha si Kang ng singsing na tinatawag na spring holding ring. Muli siyang tinanong ng multo kung sino ba talaga siya. Sinabi niya sa multo na isa siyang regressor, pero hindi ito naintindihan ng multo. Napansin ni Kang na mukhang walang kaalam-alam ang espiritu ng warrior na ito kahit nakaabot siya sa ika-85 palapag ng labyrinth. Mukhang ang gem na ginamit niya para makabalik sa nakaraan ay matatagpuan pa sa mas mataas na palapag. Naalala ni Kang na 10 araw na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa loob ng labyrinth. Muli niyang tiningnan kung ano na ang nangyayari sa community board. Patuloy na nagpapalitan ng impormasyon ang mga adventurers tungkol sa Big Rat. May ilan sa mga ito ang nakatapos na, at meron ding ilan na nahihirapan pa rin sa paghuhunt nito. Napansin ni Kang na mukhang nasa tamang oras na para turuan ng panibagong diskarte ang mga ibang adventurers. Sumali na siya sa usapan at kinatuwa ito ng lahat. Nagtataka naman si John dahil madalas na naka-private message si Kang kapag may pinapasang impormasyon at hindi siya pumapasok sa group message. Tinanong siya ni Kang kung ano na ang sitwasyon ng mga adventurers at sinabi naman nito na kalahati na ng mga adventurers ang nakalagpas sa paghuhunt ng Big Rat at nakarating sa Fountain of Life. Mukhang ang natitirang kalahati ay magagawa ring malagpasan ito. Habang silang dalawa ni Lee Tae-yeon ay hindi kinakaya harapin ang Giant Rat, ang boss sa ika-unang palapag. Sinabi ni Lee na mukhang hindi nila kaya ang ginawa ni Kang Taesan, kaya hahanap siya ng mas madaling paraan. Kampante naman si Kang dahil alam niya maparaan si Lee at alam niyang kaya niya itong lagpasan. Nagsimula na si Kang nakausapin ang lahat. Ipapaliwanag niya kung paano makakuha ng skills sa loob ng labyrinth. Tinanong ni Jun kung bakit ngayon lang sa kanila sinabi ang ganitong impormasyon ni Kang. Sinabi naman ni Kang na ito ang tamang pagkakataon dahil gamay na nila ang pag-hunt sa Big Rat. Napagtanto naman ni Lee na tama ang sinasabi ni Kang dahil kung nalaman nila ang mga tungkol sa skills, mahihirapan silang intindihin ito dahil kailangan nilang mag-focus sa pagharap sa mga Big Rat.
Natuwa ang lahat dahil napakahalaga ng impormasyong ito na ibabahagi ni Kang Taesan. Nagpasalamat ang isa sa kanila kay Kang at sinabing tatanawin niya itong isang utang na loob. Sinabihan naman siya ni Kang na makinig muna ng mabuti bago ito magpasalamat sa kanya. Sinabi niya na ang una niyang ituturo ay ang pinakamadaling makuhang skill sa lahat, ang pain reduction. Natuwa naman ang lahat at inabangan ang sasabihin ni Kang. Sinabi ni Kang na upang makuha ang skill na pain reduction, kinakailangan nilang saksakin ang kanilang sarili. Mas madali kung sa kamay lang para hindi delikado, pero kailangan tumagos ng espada sa pagkakasaksak sa kamay nila. Pinaliwanag niya ang mga bagay na ito na parang isang lunatic.